Sa iba pang balita, nagkaaberya sa beep card ticketing system ng LRT Line 2. Dahil po dito humaba ang pila ng mga pasahero roon. Kwento po ng ilan sa kanila, kaninang madaling araw pa nagkakaproblema sa ticket gates ng LRT. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, problema raw sa beep card ticketing system ang naging dahilan ng aberya dito sa Santolan Station ng LRT Line 2 kaninang umaga. 2 oras bumilang ilan sa aming nakausap ng mga commuter sa Santolan Station ng LRT 2 ngayong umaga at umabot na sa bangketa ang pila ng tao. Sabi ng ilang mga pasahero, kaninang madaling araw pa raw nagkakaproblema sa ticket gates. Kinumpirma ng LRTA na lahat ng automated teller machines, ticketing gates at maging ang ticket vending machines na gamit ng mga tellers at ticket booth ay pumalya sa Santolan Station. Ang ibang stations ng LRT2, maging ang LRT1 na gumagamit din ng beep card, hindi naman daw apektado. Karaniwang may pila naman talaga tuwing rush hour dito sa Santolan Station, pero alas 10 na o pasado alas 10 na ng umaga, ang haba pa rin ng pila. Sabi ng ilang commuters, nagkaroon daw ng aberya ang bagong beep card ticketing system. Ito ang ticketing system na ipinalit sa lumang magnetic stored value cards. Ang bagong sistema na ito, unti-unting ipinatutupad na rin sa LRT Line 1 at kinalaunan maging sa MRT para iisa na lamang ang gamit na ticket para sa 3 train systems. Connie, nakausap natin ang tagapagsalita nitong contractor na AFPI at ang kanilang paliwanag kung bakit nagkaroon ng aberyas dito sa Santolan Station ay nagkaroon daw ng power interruption. Itong Santolan Station kanina kung kaya't hindi rin gumanap pansamantala itong mga tren at natigil din ang pagbebenta ng ticket dahil nawalan nga ng power. Pagbalik naman daw ng power, kung alas 9 ng umaga ay hindi agad nakapag-online dahil sa iba't ibang dahilan itong kanilang mga gates at mga automated vending machines. Pero ang kanilang papaliwanag ay bago mag alas 11 ng umaga ay naibalik na sa normal ang takbo ng train station at maging ang buong beep card ticketing system sa Santolan Station. Gayunpaman ay pinagpapaliwanag na ng DOTC at maging ng LRTA ang contractor kung bakit nagkaroon ng aberya nga sa Santolan Station. At yan ang latest mula rito sa Marikina. Balik sa iyo, Connie. So, Chino, sa ngayon wala na tayong nakikitang mahabang pila, ganun ba? Connie, sorry hindi na masyadong marinig dahil sa napakarami yung traffic dito sa sandaling Ulitin ito. natin. Pakiulit na ng tanong. Yes, oo. Chino, sa ngayon ba mahaba pa rin yung pila? Well, Connie, mga around 30 minutes ago ay yun yung huli nating nasilayan itong Santolan Station. Mahaba pa yung pila pero pagpapaliwanag nga sa atin, maaaring ito na lang daw yung mga naipit kanina kung kaya unti-unting nawawala na ito. At ang pagpapaliwanag din sa atin ng pamunuan ng LRT ay tuloy-tuloy na nga itong pagtanggap ng mga pasahero at pagpasok dito sa mga beep card gates. Kung kaya kinalaunan, mawawala na rin daw itong mahabang pila ng tao. Pero sa ngayon, meron pa tayong namamataan na mga ilang mga commuters na nakapila pa rin hanggang sa mga sandaling ito. At dahil tanghaling tapat na nga, medyo malaking aberya talaga dahil napakainit pa rin ng panahon sa mga sandaling ito. Oo, Chino, kabago-bago lamang nitong beep card na ito, hindi ba? Bakit naman daw biglaan na naman, nagka-problema? Dumagdag pa yan dun sa sangkaterbang problema na nararanasan ng LRT. Tama ka dyan, Connie. Bago pa lang ito at ang pagkakaintinding natin ay sumasailalim pa lamang ito sa public trial para makita nga, no, specifically, itong mga glitch at mga problema na maaaring mangyari dahil nga alam naman natin yung ating mga train systems, ano talaga yan, subject talaga yan o prone dito sa mga breakdowns, no, lalo na kapag may thunderstorms o malakas ang ulan, tatamaan ng kidlat. So, I think this is part na rin ng pag-aaral na ginagawa ngayon kung ano-ano pa pwedeng mga improvements na pwedeng ipatupad dito. Kasi kung ang pagpapaliwanag ng contractor ay ating tatanggapin, edi ibig sabihin, ano pala to, vulnerable yung buong ticketing system nila kapag merong power interruption. No? So medyo may delay ng 1 hour bago up o yung maibalik sa normal itong ticketing system after ng power interruption na siguro kailangan nilang pagbutihin dahil, ang laki nga ng abala dito pa lang sa isang station na naranasan dahil nga sa iisang power interruption kaninang umaga. Connie. Sana nga maayos na yan, Chino, at wag nang maulit ng mulit. Marami ng sakit ng ulo ang mga motorista, no, at ay mga pasahero. Maraming salamat, Chino Gaston, sa update na yan.